Isang matinding desisyon ang gagawin ng mag-asawang Glenda at Densyo. Nakatitig sa kawalan si Glenda habang sinasambit. Napakahirap ng buhay. Masyado tayong nagmadali, Densyo. Tingnan mo, naipanganak ko na ang sanggol sa sinapupunan ko. Pero paano ngayon? Wala pa ring pagbabago sa buhay natin. Maiyak-iyak na si Glenda. At ano ang gusto mong gawin ko, Glenda? Magnakaw ako? Para ano? Makulong naman ako. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Una pa lang, dapat pinatanggal mo na yan. O ngayon, problema pa. Densyo, kung makapagsalita ka parang hindi mo to anak ah. Uy, dalawa tayo dito. Ipapaalala ko sa'yo, marami kang pinangako sa akin. Nasaan na? Sige Densyo, ano? Nasaan? Tama nga yung mga magulang ko. Dapat inuna ko yung pag-aaral ko kaysa sumama sa'yo. Napaluha na rin si Densyo sa nasambit ng kanyang asawa. Nanliliit ang tingin sa kanyang sarili. Napaisip si Densyo at sinabing, iwanan na lang natin ang bata sa simbahan. Doon, mapapabuti ang buhay niya. Maaalagaan at may mag-aampon sa kanya doon. Mabigat man sa loob ng mag-asawa, ay iniwan nila ang bata. Nagkataon naman na pista sa kanilang bayan, abalang-abala ang mga tao. Walang nakapansin sa pag-iwan nila sa sanggol. Umiyak nang umiyak si Glenda at sabay bulong sa kanyang anak. Ito ang tamang gawin sa ngayon, anak ko. Patuwarin mo kami ng tatay mo. Sabay na silang umalis kaagad ni Densyo. Dali-dali nilang nilisan ang bayan at pumunta sa kabilang bayan. May mag-asawa ang papalapit sa may simbahan. Sila ay magsisimba upang hilingin na sila ay magkaroon na ng anak. Dahil bali-balita sa simbahan na iyon, ay naghihimala. Papasok na sana si Diana sa pinto ng simbahan nang may marinig siyang umiiyak na sanggol sa gilid. Dali-dali niyang pinuntahan ng sanggol at laking gulat ng kanyang asawa. Emmanuel! Emmanuel, dalian mo, may sanggol dito! Sinong nag-iwan dito sa sanggol? Sabay sabi ni Diana, ito na ang matagal nating hinihintay, Emmanuel. Siya na ang sagot sa ating mga dasal. Maiyak-iyak na sambit ni Diana. Pumasok sila sa simbahan at nakipag-usap sa mga madre doon. Unang nagsalita si Emmanuel. Sister, kami po ay magsisimba lamang. Ngunit may nakita po kaming sanggol sa gilid ng pinto ng simbahan. Agad namang napawika ang madre. Diyos ko po, makonsensya naman ang gumawa nito. Sister, ako po si Diana. Mag-asawa po kami. Asawa ko po si Manuel de la Cruz. Magandang gabi po, sister. Bati ng mag-asawa. Sumunod na sinabi ni Diana. Tatapatin ko na po kayo, sister. Magsisimba kaming mag-asawa dito upang hilingin na bigyan kami ng supling. At ito po ang ibinigay sa amin. Hihingi po kami ng basbas nyo upang maiuwi po namin ang bata. Huwag po kayong mag-alala, sister. Mababait at respetado po ang aming pamilya. Maibibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng bata. Habang yakap at kaganito ang sanggol. Nagtingin na ng mga madre at napagkasunduan na hayaan sa mag-asawa ang bata. Lingid naman sa kaalaman nila na mayaman at maimpluwensyang mag-asawa. Sila din ay may-ari ng isang paaralan para sa mga batang kapuspalad. Libreng nakapag-aaral ang mga bata dito hanggang high school. Sa wakas ay pumayag na rin ang mga madre sapagkat isa itong biyaya na dapat ay hindi tinatanggihan. Nakatingin sa pintuan si Emmanuel sa kanyang asawa at napangiti dahil kitang-kita niya ang saya sa kanyang asawa. Lumabas si Emmanuel upang ipabili sa mga kasambahay nila ang mga gamot na kinakailangan ng bata. Masayang-masaya si Diana at nasambit niya sa sanggol na, hello baby, dito ka na sa amin ngayon. Akin ka na at ako ang mami mo. Magiging pangalan mo ay Blessy. Napaka-cute naman itong batang to. Katawa ka pa. Blessy ng buhay namin. Kinabukasan sa pagkainan. Emmanuel, love, naisip mo na bang ipapangalan natin sa bata?
Oo naman, love. Kagabi ko pa naisip. Ang pangalan niya ay Blessy de la Cruz. Ang nag-iisang prinsesa natin. Saad ni Diana habang nakangiti. Sige, love. Pagkatapos natin kumain, ay magtungo tayo sa munisipyo upang maiparehistro na natin ang bata. Sagot naman ni Emmanuel. Sige, love. Maraming salamat. Nang lumaki-laki na si Blessy, ay nakitaan nila ito na mahilig magbigay ng mga sobrang pagkain at gamit sa mga kaklase nito na ikinatuwa naman ng mag-asawa. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa dumating ang 18th birthday ni Blessy. O anak, ready ka na ba sa party mo mamaya? Mami, opo. Maraming salamat po. Napakabongga at ang ganda nitong party. Thank you, Mami. Ano ka ba, anak? Kami ang nagpapasalamat ng daddy mo dahil dumating ka sa buhay namin. Napakaswerte talaga namin. Bukod sa mabait, masipag, napakatalino mo pa, anak. Tingnan mo nga, gagraduate ka na sa high school ng valedictorian. Congrats, anak, sa lahat ng achievements mo. Ma, di ko lahat yun magagawa kung wala kayo ni daddy. Kayo yung inspirasyon ko. Kaya balang araw, magtatayo pa ako ng maraming paaralan para sa mga bata na kapuspalad upang maabot din nila ang kanilang mga pangarap. Ang bait naman ng anak ko, wika naman ni Diana. Natapos ng maayos ang 18th birthday party ni Blessy. Lumipas pa ang panahon at nagtapos na rin siya ng kolehiyo sa kursong education. Nagtapos siya ng summa cum laude. Kaya't hindi na rin naging mahirap sa kanya na gawin ang lahat ng kanyang plano. Nakapagpatayo ng maraming eskwelahan at nagbigay din ng mga programa, tulong pinansyal sa kanyang bayan. Nagkasakit ang kanyang daddy Emmanuel, dala na rin ang katandaan at di nagtagal at pinawian na rin ito ng buhay. Sinabi ng attorney ng pamilya niya, bilang ikaw ang nag-iisa at lehitimong anak ni Emmanuel de la Cruz, sa iyo nakapangalan ang lahat ng ari-arian niya, pati ang pera na nakalagak sa bangko, na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Maraming salamat po, attorney, wika ni Diana. Sa ngayon, ay inaalagaan niya ang kanyang ina na mayroon na ring sakit. Isang araw ay kinausap siya ng kanyang mommy. Blessy, may sasabihin ako. At ang gusto ko ay unawain mo kami ng daddy mo. Wika ni Diana. Kinakabahan naman po ako, mami. Ano po ba yun? Huwag kang mabibigla, anak. Alam mo ba yung simbahan sa bayan? Yung paborito mong simbahan? Doon ka namin napulot ng daddy mo. Araw ng pista ng bayan noon. Hinihiling namin na magkaanak kami. At ikaw ang ibinigay sa amin. Patawarin mo kami, anak. Kung hindi namin nasabi ng maaga sa iyo. Naduduwag kasi kami sa kung anong magiging reaksyon mo. Mami, hindi po ako magagalit sa inyo. Sa katunayan po, ay mayroon na sa akin nakapagsabi niyan. Pero wala rin po akong lakas ng loob para itanong niyo sa inyo, Mami. Salamat po sa pagsasabi ngayon. Pero lubos po akong nagpapasalamat sa inyo ni Daddy Emmanuel dahil inalagaan at minahal niyo po ako na parang totoong anak niyo. Lahat po ng meron ako ngayon dahil ito sa lahat ng paghihirap niyo sa akin. Kaya huwag ka pong mag-alala, Mami. Lahat po ng meron ako ay ibibigay ko rin sa ibang tao upang makatulong. Mahal na mahal kita, Mami. Kayo ni Daddy. Kasi na akong mamamatay, anak. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Alagaan mo sana ang sarili mo. At kung magsimula kang hanapin ang totoo mong mga magulang, okay lang sa amin. Mahal na mahal kita, anak ko. At tuluyan ang binawian ng buhay ang kanyang ina. Mami, Mami, huwag niyo po akong iwan. Mahal na mahal ko po kayo. Iyak lang ng iyak si Blessy ng mga oras na yon. Ilang buwan din niyang ipinagluksa ang pagpanaw ng kanyang mga magulang sa magkasunod na buwan. Unti-unti, natanggap na niya ang mga nangyari. Naisip niyang bumalik sa simbahan kung saan siya nanggaling. Marami siyang mga tanong sa isip
na gusto niyang masagot. Kaya't isang umaga ay kinausap niya ang mga madre doon. Magandang araw po, sister. Ako po si Blessy de la Cruz, anak nila Diana at Emmanuel de la Cruz. Iha, magandang araw. Napakalaki mo na at di kami nagkamali sa mag-asawang iyon. Pumanaw na po ang aking mga magulang, sister. Nandito po ako para tanungin kung natatandaan niyo po ba yung mukha ng aking tunay na mga magulang? Blessy, naku iha, di namin nakita ang mga magulang mo. Nakita ka na lang nila Diana at Emmanuel na nasa gilid ng pintuan. Ganun po ba, sister? Sige po, marami pong salamat. Pagkamat maraming katanungan sa kanyang isip, ay isinaisang tabi na lamang niya iyon. Simula noon, ay ibinigay na lamang niya ang kanyang oras sa pagtulong sa mga bata at matatanda, pati mga pamilya na mayroong maraming anak. Nakapagpatayo na rin siya ng bahay ampunan bukod sa mga eskwelahan. Higit din na dumami ang mga gusto pang tumulong, kaya lalong dumami at lumaki pa ang kanyang sinusuportahan. Isang araw, may bata na lumapit sa kanya at nanghihingi ng pagkain. Agad naman niyang binigyan ito at tinanong ang bata, "Saan ka ba nakatira at nasaan ang mga magulang mo?" Ani Blessy, "Doon po ate, sa maliit na barong-barong, nandun po ang aking mga magulang," sabi ng bata. Sinamahan niya ang bata pa uwi, nagpakilala sa mga magulang nito. Magandang araw po. Ako po si Blessy de la Cruz. Nakita ko po ang anak niyo sa may labas ng simbahan. Kaya't eto po, nagbigay po ako ng kaunting pagkain. Maraming salamat, iha. Ako naman si Glenda. Ito naman ang ama ni Jenny, si Densyo. Kamusta na po kayo? Nag-aaral po ba si Jenny? May mga school po kasi ako kung saan nakakapag-aral ng libre ang mga bata. Talaga ba, iha? Kung ganun, maaari ko bang maipasok si Jenny? Gusto niya kasing mag-aral. Pero galing kasi kami sa kabilang bayan. Bumalik ulit kami dito dahil sa hirap ng buhay. Lalo kasing mahirap ang buhay doon. Saad ni Glenda. Sige po, Nay Glenda. Maganda nga po yun para maraming matutunan si Jenny. Napatitig si Glenda ng mabuti kay Blessy. Kamukhang-kamukha ito ng sanggol na iniwan nila sa simbahan. Di nagtagal, naghanap at nagtanong-tanong sila sa mga madre tungkol sa buhay ni Blessy. At napagtanto nila na ito nga ang anak nila ni Densyo. Pinuntahan nila sa bahay si Blessy. Magandang araw, Blessy. Ay, magandang araw din naman po, Nay Glenda. Isang mahigpit na yakap at naiiyak na mukha ang makikita kay Glenda, habang nagtataka naman si Blessy sa higpit ng yakap nito. Kinabukasan, nagtungo si Blessy sa bahay nila Glenda at Densyo para bisitahin si Jenny. Laking tuwa naman ng batang si Jenny dahil napakaraming dalang pasalubong nito sa kanya. Magandang umaga po, Nay Glenda. Nagdala po ako ng grocery at laruan na magagamit ni Jenny. Sabik lang po kasi ako talaga sa kapatid. Lumaki po akong walang nakasanayan ng kapatid. Tanging ang mga bata lang po sa paaralan namin ang nakakausap at nakakalaro ko po eh. Okay lang, iha, ano ka ba? Salamat talaga sa lahat. Napakabuti mong bata. Napakahusay ng pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Opo, Nay Glenda. Mabait at mapagmahal po sila mami at daddy. At hindi po nila inilihim ang kahit ano sa akin. Anong ibig mong sabihin, iha? Bago po nawala ang mami ko, sinabi niya po sa akin na napulot lang po ako sa may simbahan. Hindi po ako nagalit. Kahit may nakapagbanggit na po nito sa akin. Bago ko pa nalaman mula kay mami. Kahit po natagalan pa bago nila nasabi sa akin. Naiintindihan ko po. At wala din po akong sama ng loob sa mga magulang ko na nag-iwan sa akin sa simbahan. Alam ko pong lahat ng tao ay may kanya-kanyang dahilan. Ganun ba, iha? Kay buti ng iyong kalooban.
lalo na sa pag-unawa mo sa lahat ng sitwasyon. Gano'n naman po talaga na Glenda. Kesa mabuhay tayo sa puot at galit, masikapin nating intindihin ang mga bagay-bagay. Iyak na po tuloy ako na Glenda. Okay lang iha. Nandito lang kami nila Tay Densyo at ni Jenny. Kapag may problema o nalulungkot ka, magsabi ka lang. Salamat po na Glenda. Densyo, si Blessy na pala ang anak natin na iniwan natin noon sa simbahan. Napakaganda ng naging buhay niya. Salamat at inalagaan at minahal siya nang nakakuha sa kanya. Naiiyak, nakausap ang asawang si Densyo. Oo nga Glenda. Okay na rin na iniwan natin siya. Tingnan mo, napakahusay at talino ng anak mo. Nakakagulat ang mga narating niya. Huwag na nating guluhin pa yung buhay niya. Okay na tayo na tinutulungan niyang kapatid niya si Jenny. Kahit di niya nalaman ng totoo. Sambit ni Densyo. Oo naman Densyo, hindi na. Lubos lamang akong humahanga sa anak nating si Blessy.